Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Amir from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. December 22 to December 28, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. New subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Hello. Tumatapon. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makahartin, all the details is nasa baba ng video na ito. Dito sa January di ka ba ng Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan mo, general reading tayo. Pag hindi ito nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi na energy na nakukuha natin. Yun lang. Tapos, abay diba? Tingnan natin, Capricorn. Ingat ka, no? Kasi may mga chismis or may mga tao na i-chismis ka. Pinag-uusapan ka. Ganyan. No? May mga exciting kang mararamdaman this week. Yan. Siguro nga, because of the Christmas, ganyan. May mga celebration siguro. Ako nakikita dito. May mga iba sa inyo is may mga small problem ako nakikita. May mga pagkabalisa. Ganyan. Tingnan natin. Okay. Yung sa inyo, ano kayo? Hindi ko alam kung there's a child o may anak ka na ba, pamangkin, parang ganun. Nagkakaroon sa inyo ng mga new beginning. Ako nakita sa iba, no? A new beginning, ibig sabihin, nagkaroon na ng peace or nagkaroon na ng mga situation na, halimbawa, may mga nag-away dati, okay, mga hindi nagkaintindihan dati, mga magkakapatid, kasama sa trabaho, o yung mga sitwasyon na hindi mo naiintindihan. This time is medyo naiintindihan mo na. No, magkakaroon ng isang excitement or teamwork sa iba niyan. Kumbaga may mga pagkakaisa ako nakikita dito. Yan. Kasi parang there's a new beginning of a very exciting situation ako na nakita sa iyo. Magkakaroon mga suportahan, no? Magkakaroon ng pagkakaisa. Peace. Iba sa inyo, ingat sa pag-inom ng kape, and then, okay naman uminom ng kape. Huwag lang sobra. Hindi ko alam kung nag-aaral kayo o maaring may bata na nag-aaral, ano? Kung hindi kayo nag-aaral, may bata akong nakitang nag-aaral or meron kayong mga sitwasyon. Sumid ako. Kamay kasi ako na almond. Parang bumara dun sa lalamunan ko. Ano ba yan? Yan, ate. Iba sa inyo, yun nga, meron daw kayong mga pinag-aralan or situation na gusto nyong aksyonan dito. Pero parang inaalam mo muna siya kung dapat. Halimbawa, maglilipat ka ng trabaho, ganyan. Maaring pinag-aaralan mo muna yun o naghahanap ka ng good places para sa'yo. O kaya, may mga inaalam ka kasi gusto mo magbakasyon, mag-travel, mag-adventures, ganyan. May mga action ako na nakikita dito na pinag-iisipan mo. No? Sa nakita ko dito. May mga pinag-aaralan ka. May mga nire-research ka. Yan. Iba sa inyo, siguro masikreto kayo. No? Andito rin yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng options or nagkakaroon kayo ng choices sa buhay. Yeah, may mga iniisip siguro kayo every night. No? May mga feeling emotions sa iba sa inyo. Magkakaroon daw ng mga papuri or may mga tao na pupurihin ka. Ganyan. May tao na hanga sa'yo. Mas more magiging active ang intuition mo. You need to trust more to your intuition sa nakikita ko dito. No, para hindi mag-miss o masayang yung mga gagawin mo this time sa nakita ko dito.
is may inspired daw kayo sa isang sitwasyon na gusto nyong gawin. Ganyan. O kaya may mga exciting situation na it's very inspiring. Ako na nakikita dito, ganyan. May mga i-imaginein kayo, ganyan. Imagining something. Ako nakita, baka meron akong child na nakikita eh. Hindi ko alam kung may buntis o may bagong panganak or meron lang kayong idea na naiisip this time na gusto nyong aksyonan, no? Sa nakita ko dito. Okay. Tingnan natin Capricorn. Anong energy ni Capricorn? Energy this week ni Capricorn. Sure. Kailangan nyo ma-overcome yung mga obstacle na pinagdadaanan nyo ha. Kailangan nyo harapin din yung takot nyo if ever na meron. And syempre, use your mind and intellect. No? Kung gusto nyo talaga na magkaroon ng pagbabago sa situation nyo, kailangan nyo harapin yun. Kailangan nyo mag-action. Diba? May mga opportunity ako nakikita na dumarating sa'yo na pwedeng mo aksyonan or hindi. It's up to you. No? It's up to you to make it happen. Kung gusto mong magkaroon talaga ng new beginning or pagbabago sa buhay mo this time. Kumbaga, nasa sa'yo yung action na yun. Nasa sa'yo yung key to resolve the things or situation mo sa buhay mo. Makakaramdam ka raw ng pagod this week, no? Baka syempre sa sobrang tagal na pagtatrabaho mo yan, talagang mararamdaman mo na yung mga pagod na yun. Show me. About tong energy na to. Saan to? Ano yun? Okay. Okay, ang energy mo this week is ang nakikita ko dito, there's a communication or magkakaroon ng open up communication to a mother figure, maaring asawa mo, karelasyon mo, ate mo, magulang mo. Ako nakikita. And then, this week din daw is you are mag-focus ka daw sa mga idea, sa mga opportunity na darating sa'yo. And then, nakikita ko rin na may mga tutulungan ka. May pagtulong ako nakita, tutulungan ka o tutulungan mo. Ganun na nakikita ko. No? Nagkakaroon naman ng development or magkakaroon ng development when it comes to a relationships, kasama sa trabaho, lovers, karelasyon man yan, family man yan, ganyan. Ang nakikita ko. Magkakaroon kasi sa inyo ng renewal. No? There's a union ng malalapit sa puso. Ako nakikita. Maybe iba sa inyo is a group or maramihan. Ako nakikita dito. Magkakaroon ng mga kasiyahan. May isang gagawin this time. O kasi Pasko, di ba? May gagawin daw na isang creativity. Ako nakikita dito. Ganyan. Na isang situation sa buhay mo this time. May gagawin daw. Siguro yun, mga reunion, Kasi marami eh. Marami. Yung iba dito is So nga kasi Christmas. Iba dito, baka 2 kayo, 3 kayo. Yeah, iba, grupo. Kapag magkakaroon din this week ng mga pagtutulungan. Ganyan. Kasi andun din yung confident and kasiyahan na nakikita ko dito eh. Andun yung may mga gagawin daw kayo sa iba na may mga gagawin kayong prefer-pikin, may mga gagawin kayo na imamasterin nyo, may gagawin kayo na you give an effort and hard work dun sa sitwasyon na yun. Tingnan natin ang parating sa iyo. Iba sa inyo, siguro kayo? Either pangalawa, sa una,
or pangalawa sa huli. Pwede rin na panganay. Tingnan natin. Anong parating kay Capricorn this week? Anong parating kay Capricorn this week? Tingnan natin ito. Parating kay Capricorn this week. Natawa akong bigla eh. Tingnan natin. Ito natural to. Kasi why? Itong mangyari na to is unnatural because of the portal no, na nakita ko dito. Kasi yung energy mo ngayon, itong December, no? Your portal is here. Yung sinasabi dito na, parating sa'yo, tatawa talaga ako. Tatama rin daw kayo. Natural to kasi ano to eh. Oo, dahil sa portal din. Tsaka sa ano, energy mo. Okay. Ang parating sa'yo is, yan, tatama rin kayo. You are not taking action. Parang handun kayo sa sitwasyon nyo na it's more on stagnant. Siguro ayaw nyo magkikilos, ganyan. This week, sa nakita ko. Siguro nga sa pagod to. Ganyan. Kumbaga, nagkakaroon naman ng mga idea or excitement. Ako nakikita dito, pero more on stagnant ka. No? Parating din sa'yo is a communication from someone, tao. Maaaring ito is tao from the past or tao na malapit sa'yo. May communication ako nakikita dito. And then, sa ngayon kasi, this week, wala kang plano eh. Oo, may action, pero is more on stagnant. Ganyan. May mga frustration, ganyan. Makakaramdam ka. May mga, siguro, frustration kasi sa pagod siguro yun. Yun sa nakita ko dito. Stagnant, katamaran, may mga sitwasyon na magiging impatient ka, may mga sitwasyon na magkakaroon ng delay. Halimbawa, may gagawin kang isang bagay. Halimbawa lang hindi mo siya magagawa. O kaya meron ka naiisip na gustong gawin. Ganyan. You want to take a risk or a situation na you want to create something or may kikilos ka. Pero, ang nakita ko dito is, o kaya may mga new planning ka. Maaring hindi mo siya muna magagawa. Ang nakita ko dito. Diba? Mag-exercise ako. Hindi mo magagawa. It's more stagnant or tatamarin ka, ganyan. O kaya may idea ka na gagawin. Parang ano ka lang, parang andito ka lang sa sarili mo. Ganon. Bahala na. Ganun lang. O, kumbaga, bahala na, edi, kung ano yung nalay kalabasan. Parang ganun ka this week sa nakita ko dito. When it comes to communication, yes, there's a communication of maybe a mother figure or a communication with an active person, child. Ako na nakikita dito. Nagsisame kayo ng energy nito. Mas more ka mag-focus this time to yourself. Tahimik ka lang kasi, no? Parang you do your things. You do your best. You do yourself. Parang doon ka lang sa ganun. It's more on stagnant. It's more on stuck. Ako nakikita sa'yo. Pero ang dami pumapasok sa utak mo. Questioning, doing things, ganyan. Pero it's more stagnant. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Dapat po iwasan ni Capricorn.
Ano po dapat iwasan ni Capricorn this week? About what po? Tingnan natin Iwasan mo daw yung makipag-agreement. Hindi ka naman ganun, actually. Okay, I see. Okay. Iwasan mo daw yung hindi mag-isip ng future. Well, iniisip mo naman yung the future, siyempre. No? More commit to yourself. More commit to move or to think the future. Kailangan mo daw magbigay ng effort or drive yourself in the future. Ganyan. Iwasan mo daw yung magkaroon ng mga agreement, yung feeling makipag-conflict ka sa mga tao, kasama mo sa trabaho, karelasyon. Kumbaga, iwasan mo na hindi magkaroon ng balancing relationship or balancing situation. Halimbawa, nasabi ko na to dati Halimbawa, yung karelasyon mo o yung kasamahan mo sa trabaho, bakit palagi nila ako gumagawa ng ganito, ganyan? Parang andun yung sitwasyon na iwasan mo yung makipagkumpetensya na ang dami mo nagawa, baka siya wala siya nagawa. Basta gawin mo lang yung best mo. Sa nakita ko dito, no? Gawin mo lang yung best mo. Wag mo lang din, iwasan mo rin yung pagkakaroon ng pagiging makasarili or sarili mo lang iniisip mo or thinking alone. Ganyan. Iwasan mo mairita or magkaroon ng ma-conflict, maguluhan ng isip, and then not focusing to the future. Iwasan mo na bahala na. May kanyang horizon. Sinasabi dito, a balancing relationship, give and take relationship, and alam ko naman na matulungin ka sa nakita ko dito. Isipin mo rin din dito yung halaga ng ibang tao. Iniisip mo naman yun, actually. Pero, ayun yung kasi sinabi dito, hindi ako kapagsalita Oo, ganyan. Kailangan din sa balance. Kumbaga, kung tutulungan ka, tulungan mo rin sila. Kailangan lang pagtutulungan, no? Para magkaroon ng good foundation or good relationship when it comes to our co-workers, when it comes to a family, to a relationship. Yan. You need to commit. Kumbaga, you need to commit and don't be alone. Huwag mo lang isipin yung ikaw. Huwag mo lang isipin yung magmukmukha dyan sa gilid. Ganyan. Iwasan mo yun. And then, be loyal or loyal to yourself, to others, and loyal to think to the future. Na sinasabi dito. Tandaan mo, ikaw ang magdadrive ng sarili mo. No? And syempre, commit to secure yung sarili mo in the future or yung relationship mo in the future. Valuing in what you have. Ano when it comes to love? Tingnan natin ang love mo. Love is sa lahat. Sarili mo, pamilya mo, kasamahan mo sa trabaho. Ganyan. Kapatid mo. Sa relasyon. Love. Love. Pwedeng explain niyo po sa akin. Ito. Ay, hindi na ito. Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko naman dito is just magkakaroon na, there's a harmony. Yes, there's a harmony.
Even if nagkakaroon ka ng nade-drain ka, siguro in the past, drain ka. Ganyan. O kaya, halimbawa, nag-aaway kayo. Diba? Parang, okay, fine. Andun na lang masipiliin mo na lang, okay, talo na ako. Panalo ka na. Ganyan. Pero, andun yung dissatisfaction. Ano ba to? Ano ba tong almond na to? na ano sa lalamunan ko. Yan. When it comes then, yun nga, when it comes a love, siguro ikaw or someone is quitting, no? Parang sumuko, parang may pagsuko ako nakikita dito. Or, halimbawa, okay, ako na yung talo, ako na yung mali, ako na yung ganito, yan. Pero when it comes to love din, isang doon din yung susunod na ayaw mong masaktan yung mga mahal mo sa buhay. Kaya you're starting to transform na lang when it comes to yourself, ganyan. Ikaw na lang siguro yung nag-a-adjust or mag-a-adjust dito sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga teamwork or magkakaroon ng mga, you admitting something, you admitting natalo ka, ganyan. You admitting na weak ka, ganyan. O maybe may malalaman mo yung the fact, ganyan. Maybe you will see the fact. Ako nakikita dito. Yan. Ikaw sa labing DM, hindi ko nakikita na pag-alis sa isang sitwasyon, pero nakita ko na ayaw mo masaktan yung mga mahal mo sa buhay dito. Ayaw mo makasakit. Ganyan. Ayaw mo masira yung isang foundation sa buhay mo. Halimbawa, trabaho, family, relationship, ganyan. Kaibigan man yan, or ano man yan. Ayaw mong may masaktan. Ayaw mong makasira. Ayaw mong, ganun. Parang handun ka sa sitwasyon mo na, you rejected something or someone, or handun yung kahit na maraming tumatakbo sa isipan mo this time. Ganyan. Pero wala akong nakikita na pag-alis sa isang situation na ano ba to? Na masasaktan sila. Hindi ka gagawa. Hindi ko nakikita gano'n. Sacrificing to. Kahit na natidrain or burnout ka sa mga sitwasyon mo this time. Siguro ba sa inyo na nadidrain kayo sa trabaho mo? Tingnan natin when it comes to money. Capricorn money this week. Capricorn money this week. Please show me. Kamusta po si Capricorn this week? About money. Medyo ano Bakit? Tingnan natin. Ay. Na-overcharge yung iPad ko. Kuha na tayo ng advice para hindi na ako magbalasa, no? Advice po. Kamusta po? Ano pong advice nyo kay Capricorn this week, Universe? Ay, ang ganda. Ang ganda. Ganda ra. Okay. Ang when it comes to money, medyo, teka lang ha. Medyo nape-pressure ka, no? When it comes to money, May pagka-pressure. Hindi ko alam kung saan ka nape-pressure, pero pressure ang nakikita ko dito. Ba't wala lumabas? Pari nape-pressure ka sa karelasyon mo, or nape-pressure ka sa pera mo. Kasi, when it comes to money, parang, it's limited. Limited. Parang mang inasal. Unlimited pala yun. Ito is a limited. Ganyan. Kumbaga, hindi ko nakikita na, hindi ko nakikita yung growth. Balance, ganyan. It's more on balancing. No? Kumbaga, oo, niwo-worried mo when it comes to money. Ganyan, sa nakita ko dito. Pero when it comes to growth, hindi. It's more on balancing when it comes to money. Sa nakita ko dito. It's a balancing, it's an equal. Ganyan. Minsan meron, minsan wala.
gipit, hindi. Parang ganun lang, ganyan, no? Ako nakita ko to. Siyempre, minsan, medyo na-stress ka, nape-pressure ka siguro, no? Kapag minsan wala kang na-receive na malaking pera or yung mga expectation mo, ganyan, maaring ganun. Kung may mga expectation ka, maaring hindi yun nakukuha agad or hindi sakto dun sa inaasahan mo, ganyan. Sa nakita ko when it comes to money. May pressure, may limitation, or may mga sitwasyon when it comes sa money na naiintindihan mo, iniintindi mo, ganyan. Ako nakikita sa'yo. At saka when it comes to money, maybe you have a bad situation this time. Kasi ang nakita ko to is you are more on trap. Kumbaga, maari may mga situation na mga bad decision ako nakita sa'yo. To a money. Mas more ka maging practical this time, no? Sa nakita ko dito. Kasi wala siyang growth. Parang yung money mo is na-trap siya. Parang walang nagiging growth. May something sa'yo, may negativity nakadikit sa'yo. Kaya hindi mo na ma-magnet yung money. Parang saktong-sakto lang. Hindi dun sa inaasahan mo na nakukuha mo. Hindi eh. Ang nakita ko ano lang, sakto. It's more on trap. It's more, nating grow, hindi nag-grow. Ako nakikita sa'yo dito. Siguro sa ngayon, hindi. Diba? It's more on lang. Basta nakakaraos ka naman sa nakita ko dito. No? Balancing lang talaga. It's a balancing. It's more on balancing. Ako nakita sa'yo. Universe, bakit ko ano? You will receive something news, good news, or receiving something na ikasisiya mo. May mga mangyayaring happiness, fulfillment sa iba. Kasi nga, it's Christmas siguro, baka you will receive something. Diba? Advice. Yung mga pag-uusap, ano? Okay, ang advice sa'yo is, yung magaganap, ano, party, ganyan, celebration, of unity, family unity, reunion, enjoyment, or happiness, joy, fun. Either it is getting together mga surprise parties, event, community, or teamwork. Yan. Baka merong mga coming home, galing probinsya, ibang bansa, or ikaw ang uuwi, ganyan. Ang nakita ko dito. And then, maraming tao ako nakikita. Siguro nga kasi Christmas, no? Tsaka mag-New Year na rin. Yan. May mga getting together ako nakikita. Within 4 days. 4 days to 5 ako nakikita. And then, ang advice sa'yo is, ikaw daw ang magdadrive ng sarili mo. Life. Kumbaga, the decision is in yours. No? If you want to be stable in life and you want to achieve a goal or prosperity or success sa buhay mo, you decide to drive yung buhay mo. Sa nakita ko dito. Kailangan mo rin kinakailangan mo na manghingi ng advice from others. It's good. Then, sa nakita ko dito. And then, try to balance yung meron ka ngayon, pera, relationship, trabaho, and you need to value yung meron ka sa ngayon. Ang nakita ko dito. Value your family, relationship, kasiyahan, small or big naman small or big achievement ang nare-receive mo, you need to value it. And then, give and take relationship, understanding, forgiveness, and then, also sharing time with others. No? Ang nakikita ko dito. Kumbaga, huwag kang mapag-isa. Ganun. Try to share time with others, to your family, co-workers, ganyan. Christmas na rin naman. Diba? Tsaka peace. Magkakaisa. You will receive something gift, news, or may tutulungan ka o tutulungan ka. Yun ang nakikita ko dito. May mga successful
achievement, goal, malaki man o maliit, ganyan. May mga good things happen naman sa iyo eh. May mga good things happen kasi nagte-turn around yung ano mo eh, yung cycle ng Wheel of Fortune mo this time. Kumbaga, yung cycle ng destiny mo is nagiging good naman this time, no? Kailangan mo lang talagang wag ma-stagnant dun sa isang sitwasyon mo when it comes to money. Kailangan talaga ito a balancing. Balance yung mga paglabas, pagpasok, ganyan. Kaya nakita ko dito, value, maliit man o malaki yan, nare-receive mo this time. And syempre, thankful to God and the universe and your angels, no? Sa nakita ko dito. Good karma is coming, actually. Kung ano yung ginawa mo noon, babalik sa'yo. No? Arigatou namaste, God.